Welcome sa channel natin guys. Ako nga pala si Josh TV Official. Gumagawa ako ng content about unboxing videos, love advices, at cover song. Inimbitahan ko po kayo mag-subscribe, mag-like, mag-share. Road to 4K na po tayo. Tatlo na lang po ang kailangan natin para mag 4K. Sana naman po ay mag 4K na po tayo. Thank you so much po sa mga magsa-subscribe. One sub, one love. Thank you po. Meron lang tayo tatalakayin guys. Isa ka ba sa nakakaranas ng nasa dulo ng dila? Isa ka ba sa nakakaranas ng Isa ka ba sa nakakaranas ng overthink or pag-overthink? Naranasan mo na bang mag-overthink? Yung tipong pinipilit mo naman maging positive yung mindset mo, pero parang pakiramdam mo wala ka ng pag-asa sa buhay. Well, tuturuan kita ng ilang mga tips kung paano maiwasan yan. Panoorin mo tong video na to para malaman mo yung mga sagot sa ating tanong. Paalala lang guys na ang mga ibabahagi ko dito ay based lamang sa aking mga karanasan. At bali, nag-search din ako sa internet ng iba pang mga rason kung paano maiiwasan yung pagiging overthink o yung pag-overthink mo sa isang bagay. So kung handa ka na, simulan na natin. Pero bago natin simulan, narito muna ang maikling intro. Roll! Pero bago natin pala sagutin yan, ano nga pala ang dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng pag-overthink? Alam mo ba? Well, ito na yung sagot sa tanong ng karamihan. Unang rason nga dyan kung bakit nakakaranas tayo ng pag-overthink ay masyado tayong nakapokus sa consequence o kahinatnan ng ating mga gagawin. Kung baga, halimbawa, gusto mong maging piloto pero sinasabi ng iba na hindi mo kaya, gawin mong motivation yung panghihila nila sa pababa. Huwag mong gawing distraction yun. Kumbaga, hindi porket sinabi nila yun na talaga yung mangyari. Kadalasan kabaligtaran yung nangyayari, kasi kadalasan mas tinataas ng Diyos yung mga taong mapagkumbaba. Yung tipong hinahayaan na lang kung ano yung tingin sa kanila ng nakararami. Number 2, yun na nga, distraction. Kapag na-distract ka sa sinasabi nila, doon na mag-uumpisa. At sasabihin mo sa sarili mo, nakaya mo ba to? O nakaya ko ba to? Kaya ko ba tong malampasan? Alam niyo guys, meron lang akong i-share sa inyo na isang bagay galing sa naranasan ko. Alam niyo ba, before, walang naniniwala sa akin na kaya ko makapagtapos. Dahil sabi nila, hindi naman daw ako matalino. Sabi nila, pasang awa daw ako. Paminsan nasasaktan ako. Paminsan hinahayaan ko na lang. Ginawa ko yung motivation sa sarili ko. Kaya ko to. Kahit anong mangyari. Kahit na hindi ako matalino, medyo slow yung pag-intindi ko sa mga bagay-bagay. Yun, sinubukan ko pa rin. At sa nga ng Diyos, 2022, nasabi ko na ito, ilang beses ko na ito nasabi sa vlog ko Noong 2022 guys, pinagkalooban sa akin, matagal ko nang minimithi. At isa pa guys, ito pa guys, 'di ba? Nag-start ako sa journey ko to sa YouTube.
Akala ko dati, hindi ko rin to kaya. Lagi kong iniisip na hindi ko kaya hanggang sa trinay kong i-motivate yung sarili ko. At yun na nga, hindi rin naglaon. Nitong December, nakamit ko rin yung sa requirements or pangalawa sa requirements ang makatulong sa ganitong estado. Number 3, huwag mo masyadong isipin yung mga consequence na ibabato sa'yo. Talagang ganyan sa umpisa. Paghihirapan mo bago ka magtagumpay. Number 4, stay calm ka lang sa kung ano man ang magiging resulta. Kung matalo ka o manalo ka, pagpasalamat mo yon. At huwag kang hihinto na subukan muli. Dahil pagdating ng panahon, pag alam na ni God na tama na yung time, ibibigay niya na sa'yo yung kung ano man yung pinapangarap mo. 5, manatili kang kalmado sa kahit anong sitwasyon. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay mayroong dahilan. Lahat ng pagsubok, hindi naman ibibigay sa atin yan kung hindi natin kaya, hindi ba? Huwag ka masyadong mag-overthink. Ito na guys, ito yung pinaka malupit. Huwag kang masyadong mag-assume sa mga bagay-bagay. Stay positive lang and do your best. Hayaan mo lang na dumalo yung nasimulan mo. Hindi mo namamalayan na unti-unti mo na palang na-achieve yung kung ano man yung goal mo. Panghawakan mo lang yung pangarap na meron ka na gusto mong matupad. Lahat ng yun, mangyayari yun sa tamang panahon, tamang pagkakataon. Kasi napaka-effective niyang dasal na yan. Yung tipong pakiramdam mo, di ba? Minsan kapag nagdadasal tayo, nangyayaring hindi inaasahan. Tapos nagdadasal ka sa Panginoon. Yun, hindi mo namamalayan na meron na palang solusyon or meron na siyang solusyon na ibinibigay. Kung baga nandun na i-apply mo na lang. Ilang beses ko na itong sinabi, walang madaling paraan sa lahat ng bagay. Lahat talaga may tamang timing, tamang hagod para makamtan. Walang madalian ng buhay. Lahat paghihirapan mo talaga. Kaya stay positive and calm lang sa mga bagay-bagay. Just go with the flow and relax. Hindi naman porket natalo ka sa isang bagay ay matatalo ka na palagi. Lagi lang isipin na kaya ko yan, makakamtan ko yan. Huwag tayong masyadong mainggit sa kung ano man yung nararating ng iba. Maging masaya tayo para sa kanila. Kanya-kanya ng timeline yan. Malay mo, bukas makalawa o sa susunod na pagsubok mo, yun na pala yung para sa'yo. Marami talaga tayong pagdadaanan na hirap bago natin makamtan yung tagumpay na inaasam natin. Kaya kailangan talaga magdoble sipag lang sa lahat ng bagay na ginagawa mo. At ito pa, last pa, pinaka-importante to guys. Pinaka-importanteng method para maging susi sa tagumpay. Maging masaya ka sa kung ano yung maaabot mo. Huwag mong kalimutang tumapak sa lupa kapag nandun ka na sa pinapangarap mo. Dahil ang taong pagkumbaba, mas lalong pinagpapala. So, yun lang naman guys ang ating video tips for today. At kung may gusto pa kayong talakayin sa ating YouTube channel, mangyari lamang na napamali na tuloy ako. Kung may gusto pa kayong talakayin sa ating YouTube channel, mangyari lamang na i-comment nyo sa comment section sa baba at babasahin ko yan. Basta yung alam nating makakatulong sa atin kung paano mag-grow. Huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe. Yan po yung pinaka-importante. 1 sub, 1 love po. Kapit na po nating makakamtan yung
yung 4K subs. Sana po ay makamta na natin. 3 na lang po ang kailangan ko. 3. So, ayun. Don't forget to subscribe, like, and share. Ako po si Kuya Josh TV Official. Magkita-kita tayo sa susunod nating video. Mag-iwan lang po ako sa inyo ng isang napakagandang mensahe. Kung may pangarap ka, panghawakan mo yun. Huwag mong bibitawan yun kahit anong mangyari. Kasi ang hindi pagsuko sa pangarap, darating ang araw, makakamtan mo rin yan. So, ito na. Dito ko natatapusin ang video na ito. Nais ko lang po makapagbigay sa inyo ng inspirasyon at tips tungkol sa mga bagay-bagay katulad nito. So, without further ado, magpapaalam na ako. Salamat sa inyo. Thank you.